So, ang total ang topic naman natin ay itong sa ano sa Old Testament, Ten Commandments, kung paano ba natin magamit ang Ten Commandments. Una kinakailang maging familiar tayo sa ano sa Ten Commandments, no. So, sinabi ko nga sa iyo, binigyan tayo ng Diyos ng 10 daliri. So, out of these ten fingers, pwede nating i-memorize yung ano yung Ten Commandments. Although sa akin, no, dahil ang memory ko talagang hindi ko na maasahan, I have to recheck kahit na naisip ko na ito ba'y tama o ito ba'y mali. Check ko pa rin just to be sure. Kasi nga, apaw na yung utak ko eh. So, from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, I take yung Ten Commandments as one. Hindi pwedeng paghiwalayin. So, importante sa akin itong ganitong thinking kasi dito ko naintindihan na ang first commandment palagi yung dapat mauna, hindi yung Ten Commandments. Kasi pag inuna mo yung Ten Commandments, mababaliktad. So, ang first commandment, pag itong sinusunod mo, tama yung pagsunod mo sa Ten Commandments. Pero pag inuna mo itong 10, mali na yung pagsunod mo sa Ten Commandments. Mababaliktad. So, ano yung first commandment? Ito yung nagsasabi na ang Diyos lamang ang Diyos. Katapos ang fifth commandment, yung huwag mong gagawin Diyos ang salapi o ang pera. So, sa Exodus 20 verse 1 hanggang 17, ito yung ito yung nagko-cover ng sa Ten Commandments. Hindi kasi. So, ito yung sa Ten Commandment. Ngayon, ang style ng world ay ganito, no? Pagdating sa Ten Commandments, okay, sabi rito, the wording may vary on scriptural translation. Kasi meron Jewish, merong Protestant, merong Catholic, at saka merong Bible. So kung titingnan natin, compare natin itong mga ito. Halimbawa sa Jewish, no? Yung I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, the house of bondage. Kaparehan itong sa Bible, pero hanggang verse 2. Yung verse 3, yung thou shalt have no other gods, nilagay nila dito sa second commandment nila. Pero anyway, 10 pa rin sila, no? 10. Protestant version, ganun din, no? Thou shalt have no other gods before me. Ito ay verse 3. Verse 3 yung ginamit. Kapareho ng sa Catholic. Sa Catholic naman ay the Lord shall have no other gods. Verse 2 tsaka verse 3 naman. So, mas dalawa siya. And then, pero dito sa atin, ito yung ating idea sa Ten Commandments. Ang Ten Commandments ay verse 2 to verse 3 lang, pero kaya natin sinasama yung verse 1 kasi ayaw nating i-cut yung yung salita ng Panginoon. Gusto kasi, ang emphasis kasi natin dito, ang Ten Commandments, ang nagsalita nito ay ang Diyos Ama, hindi tao, hindi si Moses. So, kaya hindi natin to pwedeng baliwalain, hindi rin natin to pwede sabihin na paso na to, kasi pag sinabi natin gano'n, sinasabi natin sa Diyos na yung sinabi niya ay paso na. So, ang alam natin na ang Panginoon na hindi nagbabago, tapos yung kanyang sinabi is eternal, at hindi to at ang tao ay walang power ang tao na i-cancel ito. So, second commandment ng Ten Commandments ng Jewish ay ito nga, you shall have no other gods before me. You shall not make yourself. So, kinombine nila yung huwag kang gagawa ng image. Yan. Sa verse 2. Sa Protestant naman, simple yan, kinap lang eh. Thou shalt not make unto thee any graven image. And then surprisingly, not surprisingly, so pagdating sa Catholic version, hindi nila in-include tong graven image, kundi ang ginawa nilang commandment number 2 ay yung commandment number 3 ng Jewish at saka ng Bible. Ito yan.
So, ito na yung commandment number 3 nila. Ngayon, if you are wondering, bakit 10 pa rin sila, no? Ito, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ang ginawa naman nila, itong itong 10th commandment, yung thou shalt not, teka, bakit? Ganun pala. Nagkamali ako. Mali. F2. Skip mo na. F2. Okay. Yung 10 commandments, yung thou shalt not covet thy neighbor's house, sa kanday nila, hinati nila to. Yung thou shalt not covet thy neighbor's house, wife pala. You shall not covet your neighbor's wife. Ito yung kanilang 9th commandment. At yung 10, you shall not covet your neighbor's good. Saan na nakuha ko? You shall not covet anything that belongs to your neighbor. Which is basically yung kanyang house, yung kanyang servant, may servant ox, or anything that is thy neighbor's. Yun. So, kaya 10 pa rin sila, no? Inalis nila yung second commandment, tapos in-split nila yung 10th commandment. So, yan. So, 10 pa rin sila. Kasi binabanatan sila rito ng mga Jew at mga Christian doon sa graven image. But, later on, papag-aralan natin na when we take na yung, yung 10 commandments na parehod lang sila na ng fault. Ang mga Catholic may be making graven images at nag-worship sa kanila. Pero itong dalawang ito, yung Jewish at saka itong Protestant, hindi nila sinusunod itong itong commandment dito ng Panginoon na mahalin ng Diyos at ingatan yung kanyang utos. Kasi kinat na to eh. So, yan yung danger kapag ang Bible, ay mga verses sa Bible ay kinakat. Kasi makakagawa ka ng teaching that will fit your stand, pero it does not fit the stand of God. Hindi siya angkop dun sa nais ng Diyos na itaguyod. Ngayon, ang question is, can we use yung 10 commandments sa pag-witness? Sa pagpapatotoo? Pwede. Kung hindi mo siya puputol-putulin. Teka, habaan ko na nga ito. Para pag ginanito natin siya, konti na lang. Okay. So, pagka meron kang kausap tungkol sa 10 commandments, no need to explain yung mga itong in-start natin. You have to make your own style kung paano mo i-gagawin to, but basically dapat itigil ko na yung paggamit ng word na basically. Pero ang magiging focus natin dito ay itong pag binasa natin yung 10 commandments sa Bible, hindi tayo magkakat ng verse, kundi titingnan natin sa isa to kung anong relasyon niya doon sa sa kabuuan ng 10 utos. Okay. Unang-una, emphasis, no? Ito, ang nagsalita nito ay ang Diyos. God spoke all this word. Teka, lipat tayo sa Bible. Lipat tayo sa Bible and verses 1 to 3. So, ito yung yung emphasis na God spoke all these words. It's not Moses, but it's God. So, itong sinabi niya, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. So, dito sa 10 Commandments, makikita natin na ang Diyos mismo ang nagsalita at ipinakilala niya ang kanyang sarili na siya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi niya sa atin na meron tayong problema, na katulad kung ang mga Israelita ay nasa lupain sila ng bondage, no? House of bondage sa Egypt, kung saan sila kinuha ng Diyos, ganun din tayo. Tayong mga tao ay nasa
tahanan ng pagkakasala, tahanan ng paghihirap, slave tayo, no? Tapos nirescue tayo ng Panginoon. Ito yung pangako niya sa atin na tayo ililigtas. So, paanong ginawa ng Diyos? Anong kaparaanan na ginamit ng Diyos para tayo maligtas? Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Then, so, kabisado mo na sa New Testament, ito yung isa discussion, but you don't need to go dun sa verse by verse sa New Testament. Dito lang sa Ten Commandments, malinaw na may papakita na ito yung gospel. Nakita na Diyos ang ating kalagayan at nangako siya tayo diligtas at yung pangako na yun ay kanyang tinupad. Kasi ang Panginoon, pag siya nangako, tutuparin yung pangako niya kasi God does not change. He is the same yesterday, today, and forever, which is our definition ng God being holy. Ibig sabihin ng God is holy, God does not change. So hindi niya binabago yung kanyang salita, hindi niya binibreak yung kanyang salita. Nangako siya na ililigtas tayo, ginawa niya yun sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kaya ang utos niya sa atin, dahil ako ang yung Diyos, ako nagligtas sa inyo, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Verse 3, thou shalt have no other gods before me. So gets mo? So kung sa pulpit, ang banat sa Ten Commandments ay walang maliligtas dito. Ang dahilan kasi kaya ganun yung pagsasalita ng mga speaker kasi nga dahil dito sa kaparaanan ng mga puti, yung mga Americans na nagturo sa atin na ang Ten Commandments ay ito lang. Kaya pwede mong alam mo na yan, wag mo nang tsaka isa pa, sabi ngayon, niligtas daw tayo ni Kristo sa kautusan, so lumalabas na sa teaching nila, ang bondage, again, out of house of bondage, ang bondage na niligtas tayo ng Panginoon ay sa bondage ng Ten Commandments. Pahirap daw sa atin ang Ten Commandments dahil hindi natin masunod. Tapos ang nangyari pa nito, kinondemn pa tayo ng Ten Commandments kasi nga, di ba, we're under the law of God daw. So yun ngayon, check na natin yun na Paul is not teaching the pero itong ito lang ang emphasis natin dahil maikli lang tayo ng pagpapatotoo mo. So ito yung sasabihin mo ngayon. Nangako ang Diyos at yung pangako na yun ay tinupad niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang gospel ay nandito dun sa sa first commandment. And then second commandment, yung sa second commandment, hindi tayo nagko-concentrate doon sa sa graven image, kahit na sinabi ng Diyos ito kasi nga malawak na pag-aaral ang mangyari ito kung pag-aaralan natin kung ano yung tinutukoy na graven image, kasi hindi lamang ito yung actual graven image na sinasamba natin, kundi yung mga idea, yung mga teaching na nilagay natin sa puso na sinabi natin na mas mahalaga pa doon sa sa tinuturo ng Diyos sa Biblia dahil hindi tayo naniniwala sa Biblia. So yun ang pangyayari, kaya malawak yan. Pero dito tayo magko-concentrate doon sa huling sinabi ng Panginoon. Showing mercy unto them that love Him, love God, and keep His commandment. So, ano yung second commandment? Sa first commandment, nakita natin doon yung pagmamahal ng Diyos sa atin. We love Him because He first loved us. So, mahal tayo ng Panginoon, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang maalis tayo sa pagkakaalipin. Yan ang nasa first commandment. And then, sa second commandment, ito naman yung kaparaanan kung paano natin ipapakita ang pagmamahal natin sa Diyos. So, sa verse 6, sabi niya doon, love me and keep my commandments. Mahalin niyo ako at ingatan niyo ang aking utos. So, ang pagiging obedient sa Ten Commandment is actually loving God. Yun yung pag-ibig natin sa Diyos. Pinapakita natin na mahal natin ang Diyos sa pagsunod sa kanyang utos. Kaya natin sinusunod ang kanyang utos kasi utos na yun, nasundin natin yung kanyang utos. Nakikita natin sa Second Commandment. Okay? So yan yung response natin dun sa sa pag-ibig ni Kristo sa atin nung binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Minahal natin ang Diyos, tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas at inalam natin kung anong gusto niyang pagawa sa atin.
So katulad nitong sinabi ng Diyos Ama sa ano sa Ten Commandments, yun din ang sinabi sa atin na ano ng ating Panginoon sa ano sa John 14:15 ano, if you love me, keep my commandments, sabi ng Panginoon. Kung gusto kung mahal natin siya, sabi ng Panginoon Jesus, i-keep natin ang commandment, what is the same na ganito. So, may naligtas. Pwede bang maligtas ang isang tao sa pamagitan ng Ten Commandments? Oo. Ang tao ay maliligtas kung susundin niya yung Ten Commandments, which is contrary dun sa teaching ng mga churches. Kasi sabi, walang maliligtas sa pagsunod sa ano sa Ten Commandments. Pero in fact, dito sa ano sa Ten Commandments, pag hindi mo kinat yung mga verses, malinaw. Verse 1, mahal tayo ng Diyos. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak sa atin. No, verse 1. Commandment number 1. Commandment number 2, bilang response natin sa pagmamahal ng ating Diyos, sinunod natin yung kanyang utos. So, kung ano makikita natin dito, sa second commandment, ang pwede lang sumunod ng Ten Commandments o yun lang mga nakakakaya na sumunod sa mga Ten Commandments ay yung mga naligtas, yung mga tumanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng First Commandment. Kasi once ang ano, sa both sa Old at sa New Testament, once ang isang tao ay nagbalik loob sa Panginoon, ginawa niya uling Diyos, ang Diyos Ama sa Old Testament o sa New Testament ay ginawa niyang Diyos ang ating Panginoong Jesus. Sinusunod niya ngayon kung anong gusto ng Panginoon. So, ang will ng Panginoon sa atin, nung niligtas niya tayo, ay yung ang will niya sa atin ay yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, seek ye first, hinahanap natin kung sino ang hari sa langit. At yan ay ating Panginoong Jesus. And His righteousness. At ano ang righteousness ng Panginoong Jesus at ng Ama? Ang righteousness ng ating anak, ng anak ng Diyos, ating Panginoong Jesus, ay yung sinusunod niya yung kanyang Ama, kahit anong iutos nito. So, inutusan siya na ibigay niya ang buhay niya sa atin, ginawa ng ating Panginoon yun. So, yun din ang admonition sa atin ni Paul, be followers of me as I am of Christ. So, ginagaya natin si Paul na sumusunod siya kay Christ dahil si Christ sumusunod sa Ama. At anong sinusunod ng ni Kristo sa Ama? Yung 10 utos. Ngayon, ito yung madalas nating sabihin sa ating mga pag-aaral. Bakit mahalaga yung Ten Commandments? Kasi ang Ten Commandments ay word. Ito yung word ito ng ating Panginoon. Sinalita ito ng ating Panginoon. Okay, sabi niya, and God spake all these words saying. So dun sa Septuagint, ito yan logos. Yan yung logos sa Exodus 20 verse 1, logos o yung word. At alam natin na ang logos na yan ay nagkatawang tao dito sa John chapter 1 verse, una sinabi sa verse 1, pasimula yung dabar o yung logos, at yung dabar na yan ay with God, at ang dabar na yan ay Diyos, at kasama niya nung pasimula pa ang Diyos. And then verse 14, and the word was made flesh. Yung dabar na yan o yung logos na yan ay nagkatawang tao, at alam natin na isa lamang ang isa lamang ang pwede mong maisip kapag ka nabasa mo to, at yan ay walang iba kundi ng ating Panginoong Jesus. So malaga ang Ten Commandments sa Panginoon, kasi yung nakita natin ngayon na yung Ten Commandments pala, ito ang Panginoong Jesus sa Old Testament. So maraming mga preacher ang arguments, mga debate na hanapin nyo si Kristo sa Old Testament, Sabi ni Bo, wala naman daw siya doon. Sabi naman iba, hindi siya yung anghel, siya yung everything. So whatever
we know of Christ sa sa Old Testament is because he is always inferred. Ngayon, meron kadahilanan kung bakit inferred lang siya sa Old Testament kasi sa Old Testament ang starring dito ay yung tatay niya. Yun. Ang God, ay hindi, sorry, ito pala yan. Yahweh, no? Yahweh. Yung Yahweh, siya ang siya yung yung starring dito, everything. So, siniset niya ang stage para sa pagpasok ng kanyang anak. And then sa Old Testament na ito, ang hindi man mabanggit ang ating Panginoon, pero pagka meron kang alam na tungkol sa New Testament, tulad nga nung nalaman natin tungkol sa sinulat sa Book of John, makikita mo ngayon na ito, malinaw na sa Ten Commandments mismo yan, tinuturo yung ating Panginoong Yesus. Kaya huwag nating baliwalain yung Ten Commandments. Tayo, matakot tayo sa Diyos kasi lagi na lang naririnig na wala na tayo sa 10 utos, wala na tayo sa kaya nga 'di ba nag-study tayo ng mahaba diyan yung sa Romans, yung for we are not under the law but under grace. So pinag-aralan na natin 'yan. So ano yung nakita natin doon? Yung law na tinutukoy doon ay hindi yung law of God kundi yung law of sin, yung sinasabi ni Paul. No, marami kasi pag si Paul nga kasi ang nagturo, pito yung law niya law of sin, law of sin and death, law of God, law of Christ, law of spirit of life, blah blah blah, dami, hindi ko na maalala. Pero nandun sa ating study yan. So, just dito sa two verses na to, may ipipresent mo na ang gospel at higit sa lahat, maituturo mo yung tungkol sa obedience. Kasi sa ngayon, hindi tinuturo ang obedience. Ang tinuturo lang ay assurance na ikaw ay ligtas. Bakit assurance ang tinuturo araw-araw? Kasi nga, laging nagkakasala yung mga Christian dahil hindi pinapasunod yung Ten Commandments. Wala silang template kung anong susundin para ang buhay nila ay malinis sa mata ng Diyos Ama at sa mata ng ating Panginoong Yesus. So, sabi ng Panginoong Yesus, keep my commandments. Ang sabi ng Ama, keep my commandments. Okay, so yan yan. So, ngayon pagka na-win mo na yung kausap mo tungkol sa sa Panginoong Yesus at ginamit mo lang itong Ten Commandments, yung mga susunod na mga mga commandments ngayon, ito na yung follow up. Okay, kasi yung Ten Commandments na hatiin sa dalawa, love God, yung verse 1 to 5, commandment 1 to 5, and then love man, commandment 6 to 10. So, yan na ngayon ang magiging follow up mo at masarap na na pag-aralan to kasi pagka hindi dahil hindi nga tinuturo ito, ibang mga law ang sinusunod ng mga Christian. So, pag-aralan mo na lang kung ano yung mga law, naririnig mo naman yan So, nandiyan yung tithing, serving sa ministry and everything. Pero wala din, di ba? Makikita natin na because, halimbawa itong verse itong third commandment, punta tayo dun sa ating tabulation. Yung third commandment, you shall not swear falsely. Bakit false? Mahilig kasing mag-promissory note yung mga sa business nila. You shall not swear falsely by the name of the Lord your God. Pero sabi sa Bible, shall not take the name of the Lord again being second commandment. Ito yan. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. So, Christian ka na, ingatan mo ngayon yung pangalan na dala mo. Ang pangalan dala mo ay pangalan ni Christ. So, iingatan mo ngayon. Ngayon, paano mo maingatan yung pangalan ni Christ? Di susundin mo yung Ten Commandments. Yun lang naman No? Diyos pa rin ang Diyos, hindi yung pera. Commandment number 2, mamahalin mo siya sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos niya. And then, yung pangalan ng Diyos dala mo, ingatan mo yan. Paano maingatan? Lagi mong susundin yung Ten Commandments. Tapos, ito yung remember the Sabbath day to keep it holy. Pag-aralan na natin yan, Kasi sa kanila, keep holy Sabbath day. Kasi, ito yan. Anong dahilan kung bakit maikli? Kasi sa kanila, ang Sabbath is day of worship. So, remember the Sabbath day and keep it holy. Then, remember the Sabbath day to keep it holy.
Remember the Sabbath day to keep it holy. Pero sa atin, ang Sabbath ay day off. Bakit? Bakit ganito ang interpretation natin dyan? Kasi, everyday to us is holy. Wala tayong, inasintabi. And then, we understand na itong sinutukoy lamang dito sa verse 8 ay, verse 8, sa fourth commandment, ito lang yung pagdidistinguish kung sino yung sumasamba sa pera at sino sumasamba sa Diyos. So, kung sumasamba ka sa Diyos, sinusunod mo to. Every Saturday, nagde-day off ka kasi ito yung time ng fellowship mo sa anak mo, sa asawa mo, sa mga kaibigan mo. So, nag-happy-happy kayo. Bakit? Kasi pagdating ng linggo, lunes, bla bla, busy kayo sa Panginoon. Marami kayong ginagawa para sa Panginoon. Pero pagdating ng Sabado, nagpahinga ang Panginoon. So, naalala natin ngayon na, mabait ang Panginoon na. Pero ayaw pasunurin ng mga tao sa Sabat. Bakit? Kasi nga, ang sinasamba nila ay pera. So, yung kubet-kubet na yan. Ano ba yung sabi natin? Bakit pera? Kasi dahil sa kubet. Kung walang pera, walang kubetos na siya. Kasi ganito, paano mo makukuha ang neighbor's house mo? Di ba bibilin mo? Paano mo makukuha yung neighbor's wife mo? Di ba babayaran mo yung lalaki para i-divorce na yung wife niya? Paano mo makukuha yung maid servant niya? O pera mo ng mas malaking sweldo. Maid servant. Isos, ito yung mga business niya, no? Bibilin mo sa kanya o pera mo siya ng malaking pera. So anything na nasa neighbor mo, kaya mong kunin sa kanya, kapag ang marami kang pera, at yung pera na yun, gagamitin mo bilang in Diyos. So, iyan yan. So, kapag ayaw mo magsabat kasi gusto mo maraming pera. Kasi, sino ang nakikinabang sa Sa, sa, sa Sabbath day, ang nakikinabang dyan, Diyos Ama. Every time na sinusunod mo yung Sabbath day, napapatunayan mo ngayon na sinusunod mo ang Diyos at ang Diyos ang nakapuntos dyan. Pero pag hindi mo ginagawa yung Sabbath day, no? Go work ka ng Sabbath, extra day, extra income, dumadami yung pera mo. So, ang way ng worship yung pera. So, yun. Ngayon, paano kung isa kang empleyado at yung company mo, ay hindi naman ino-honor ng Sabat, ay di mag-work kapag Sabado kasi hindi naman ikaw ang may fault niyan. Ang may fault niya yung may-ari. Siya ang mananagot, hindi ikaw. Kasi yun ang mahirap sa mga sa mga teaching ng mga Christian, bibigyan ka ng guilt na hindi naman dapat maging guilt sa iyo. Okay, sinabi nga ng Diyos ng ganyan, remember the Sabbath day to keep it holy. Pero pagka binasa mo yung Old Testament kung paano parusahan yung mga Diyos, ang mga Israelite kahit na sumusunod sila sa Sabbath day, alam niyo kung paano? Nagsasabat nga sila. Pero yung mga tauhan lang nagwo-work during Sabbath. Kasi yung mga worker na yan, hindi naman mga Jew, mga taga-ibang country, so wala silang Sabbath. So, okay, wala kayong Sabbath. Pero yan ay violation. Kasi ang sabi ng Diyos dito sa Ten Commandments, yung manservant mo, o yung maid servant mo, or yung stranger, ito yung mga business partner mo that is within thy gate, hindi sila, kasama rin sila sa commandment. Kasi ang commandment na yan ay hindi sa kanila, kundi para sa iyo. Ibig sabihin, bigyan mo ng kapahingahan yan. So, naging topic na natin before yung pinagaling ng Panginoon ng may sakit, Diba sabi niya, okay, magaling ka na, bitbitin mo yan. So, binitbit niya higa niya, tapos nahuli siya. So, anong sinabi ko sa inyo, yung sabit na brinake ng Panginoon ay yung sabat nila. Kasi sa sabat nila, ang sabi doon, bawal magbitbit from private to public during Sabbath. Pero samantalang sabi naman ng Diyos, bitbitin mo yan. So, anong ibig sabihin nun? Yung tao na may sakit na yan, sa buong buhay niya, member siya ng religion ng huwag magbibitbit, wala siyang kapahingahan. Pero nung dumating na yung Lord of the Sabbath, yung Lord ng kapahingahan, pinagaling siya on Sabbath day. Binigyan siya ng kapahingahan. Okay? So, inalis niya ba yung Sabbath? Hindi. In-establish niya lalo. Tinuro niya ng tama. Kasi itong mga to, wala. Itong mga usual not yung remember to keep the Sabbath day, ibang interpretation na yan. Okay, fifth commandment to honor thy father and thy mother. So, anong turo sa atin yan? Bigyan mo ng pera yung nanay, tatay mo. Yan yun, basically yan. Yan ba tinuturo ng Biblia? Hindi. Kasi tinan nyo, may pasubali to. That thy days may belong upon the land which the Lord thy God giveth thee. So, paano kahaba ang buhay mo kung sinusunod mo yung nanay at tatay mo? Kasi ito yan, yung nanay at tatay mo, natutunan nila yung first commandment,
second commandment, third commandment, at fourth commandment, at yan ay ituturo nila sa iyo. So, paano mo i-honor ang nanay at tatay mo? Kung tatanggapin mo rin si Christ sa iyong puso, mamahalin mo siya sa pamamagitan ng pagsunod dito sa mga utos na to, at pagkatapos, iingatan mo yung pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga sa mga utos na to. Tapos, mamahalin mo yung pamilya mo. Hindi mo gagawin Diyos ang pera. Yan, Diyos mo yung ama, hindi mo Diyos yung pera. And then yan, salvation. So, naligtas ba sa pagsunod ng 10 utos? Oo. So, pasok tayo sa, ito yung love God, ano? Punta tayo sa love man. So, anong unang-una ditong sa love man? Huwag kang papatay, huwag kang mag-murder. Huwag kang magkukumit ng adultery. Huwag kang pagnanakaw. Huwag kang fake news. And then, huwag mong gawin Diyos ang pera. Nakti naman to, 10 lang. Yan lang pinagagawa sa'yo ng Diyos. Sa religion, maraming bawal eh. Bawal kumain ng dugo, bawal ng ganun. Daming pinagbabawal. Sabihin lang, nasa Biblia yan. Oo nga, nasa Biblia. Pero, nasa ang sakop siya ng Biblia. Kasi di ba dinivide natin ang era ng Panginoon sa world, no? Aeon ng mga temple. Nasa ang temple nung sinabi yung commandment na iyan. At ikaw ba ay nasa temple na iyan? So, sample natin ngayon sa dugo, no? Bawal kumain ng dugo. O kung ano ka, kung nandun ka sa first temple, yung temple na tinayo ni Solomon, kung nandun ka, yan bawal. Bakit? Kasi existing ang temple, kinakailangan ang dugo ay ipopour, ibubuhos, hindi inumin o hindi kakainin. Kasi ang umiinom lang noon yung mga gumagaya sa mga Jew, nag-offer sila pero ino-offer lang mga baby. Tapos iniinom nila yung dugo, no? Ear. Wag yun. That's tawag nito? Idolatry. Yan, di ba? Thou shalt not kill. Mapatay sila ng baby. Thou shalt not commit adultery. Kasi part ng ng pag-worship nila kay Moloch, no? Kay Molech, yung pagpatay ng baby. Yan, yung kasama na yung temple prostitute, adultery doon. Thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, thou shalt not covet. So all of this, no, short lang naman itong study natin, no? Hindi gaano extensive. Pero all in all, makikita natin na this is what the Christian needs. Ito yung aral na hindi natin naririnig sa pulpit. Kaya ang mga Christian, at trial and error sila. Di nila alam, so gawin lang, and then they found out na kasalanan pala, then re-repent sila. Then experiment na sa iba. Because there is walang template na ganito. Kasi kapag ka ito yung basehan mo, no, you will not make decision na masisira ang pangalan ng Diyos o ang pamilya mo. Ito, sira ang pamilya mo dyan. 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 Ito, sira ang buhay mo. 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 Lahat, pagka binayolit mo itong mga to, sira ang buhay mo. Pero kung kung ito ay sinusunod mo, kung ito yung part ng life mo, ganda ng buhay mo. Masaya ka. hindi ka tatawaging tanga dahil malungkot ka. Kasi yung mga malulungkot, yung pinakamiserableng tao sa mundo ay yung Christian na hindi sumusunod sa Diyos. Wala na ang miserable pang tao. Mas talo pa nila yung mga bilyonaryo na naging pulubi o yung mga country na ginera at namatay yung mga tao, no? Ito yung mga Christian nasa at the end of their life, they found out na hindi nila sinusunod talaga ang Diyos at ang sinusunod nila ay ang sarili nila and miserable ang buhay nila. So, hanggang dyan lang muna, no? So, kung may tanong ka din, sige, i-ask mo and then gawa tayo ng study tungkol dito. So, hanggang dyan lang.
Babay muna.